ho, ho! Mahigit isang buwan ng missing in action si Senator Bato de la Rosa matapos umugong ang umano'y arrest warrant niya mula sa ICC. Kaya naman, aaksyon na si dating Senator Antonio Trillanes. Maghahain daw ng ethics complaint si former Senator Antonio Trillanes IV laban kay Senator Bato de la Rosa. Yan ay kapag hindi pa rin siya pumasok sa Senado hanggang sa matapos ang regular session nila bandang June o July 2026. Sa panayam kay Trillanes, sinabi niyang magsasampa siya ng ethics case para masibag si de la Rosa bilang senador. Pagka natapos itong regular session na ito sa June o sa July po at hindi pa rin siya mag-a-appear sa Senado, magfa-file po ako ng ethics case para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok. Ani Trillanes, dagdag pa niya, iyan ang mandato niya at pag hindi niya ginawa yan, mayroon siyang dereliction of duty, kanga. Kaya pwede siyang ma-expel. Matatandaang mula nang mabanggit ni Ombudsman Boying Rimulya na di umano'y may ICC arrest warrant na si Senator Bato, hindi na siya pumasok sa Senado. Samantala, nakatanggap daw ng impormasyon ang broadcaster na si Moon Tulfo na di umano ay aarestuhin na raw si Senator Bato de la Rosa. Sa Facebook post ni Tulfo, sinabi nitong tukoy na raw ang kinaroroonan ng senador at hawak na raw ng mga otoridad ang arrest warrant ng ICC laban sa dating PNP chief. Sa kabila nito, mayroong mga ilang larawan na pinost ang senador sa kanyang social media accounts. Unang sinabi ng DILG na namonitor si Bato sa ilang mga lugar sa Pilipinas sa nakalipas na mga linggo. Humiling si Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato de la Rosa. Nabigyan sila ni broadcast journalist Ramon Tulfo ng kopya ng umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban sa senador. Nakakabalisa at nininervyos na yung mga anak So baka pwede naman, nakikiusap kami kay Sir Ramon. Kung meron siyang kopya ng warrant, bigyan niya ako. Saad ni Torion. Itong si Senator Bato de la Rosa is still MIA sa Senado. Hindi pa din nakukumpirma kung meron na nga ba o walang arrest warrant from the ICC. Pero nakikita natin siya on social media. Ano pong komento niyo dito? Ano po, pagka natapos itong regular session na ito sa June, sa July po at hindi pa rin siya mag-a-appear, magpa-file po ako ng ethics case para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok. Yan ang mandato niya at pag hindi niya ginawa yan, ano siya, meron siyang dereliction of duty, ika nga. Kaya pwede siya ma-expel. Ganun lang po yan. Senator, pahabol ko lang I know I already told you that was my last question, but have you heard any confirmation kung meron nga bang arrest warrant na inilabas ang ICC for Senator Bato de la Rosa? Let's just say that I wouldn't be in a position to confirm or deny that. Hayaan na natin si Bato mag-decide kung meron ba o wala. Di ba? Kung walang warrant, sabi ng mga government agencies, wala. Therefore, you don't have any reason to be absent. Tapos, nagpapakita pa siya sa social media. Ibig sabihin, pwede naman palang lumabas. Ba't hindi ka pumapasok? So, yun po ang naabangan natin. Hayaan na natin siyang mag-isip na malalim kung meron nga bang warrant o wala. Do you have any message for Senator Bato de la Rosa, Senator Sonny? Ang message ko sa kanya, para lang mapayapa yung kanyang pag-iisip, mag-surrender na siya at samahan na lang niya si Digong doon sa The Hague. Kasi sila naman talagang dalawa yung magkasabwat, kaya nangamatay yung libo-libong mga Pilipino. Ganun na lang po yan. At least may kakwentuhan si Duterte. I think it's up to him kung ano bang paniniwalaan niya. Yung statement ni Ombudsman Boying Rimulya na wala namang reason magsinungaling. Pero at the same time, kahit magtanong siya siguro sa loob ng PNP, wala makakapag-produce sa kanya ng kopya. So, yun ang kailangan i-weigh niya kung anong gagawin niya. Now, dun sa dun sa tanong niyo about yung kanyang kung anong mangyari sa kanya sa Senado, meron pong dalawang precedents yan. No, yung sa amin ni Senator Laila de Lima na nakadetini kami, pero we continue to function
sa Senado, nagpa-file kami ng bills and resolutions, and in my case, nagkandak pa ako ng committee hearing sa You were there. Yeah. loob ng kulungan. Yes, and in fact, yung pagpatas ng sweldo ng sundalo, police at government employees, doon ko sinimulan yun sa loob ng kulungan. Yeah. So in short, while physically hindi kami makapunta sa Senado, pero hindi yun kagustuhan namin for some circumstances yun. Pero yung isang precedence naman, yung nangyari kay Senator Ping Lacson na kinasuhan siya ng murder ni la GMA at nagtago rin siya. So doon siguro yung similarity with the case ni Bato. Ngayon, anong nangyari doon? After 9 months of absence ni Senator Lacson, nag-decide yung Senado to padlock his office. Tapos yung mga staff niya ay inabsorb ng secretariat kasi hindi na talaga siya nakakapag-function na na talagang pwede naman siyang pumunta dapat. So yun yung similarity. Ngayon lang kasi masyado pang malapit. Naintindihan ko yung sinasabi ni Senate President Otto na we cannot move just yet kasi 1 month pa lang naman, baka pumasok yan. Yeah. Pero siguro, pag natapos na itong first regular session ng Senado, pwede nang maging basis yan for an ethics case na pwede siyang expel. Pag in-expel siya, sa 2028, on a mere resolution ng Senado, 13 candidates sa 2028 elections ang pipiliin sa Senado para Papalitan siya. to absorb the second half ng term ni Bato. Oo. Pero, Yun. okay. So, malinaw po yan, Senator. Opo. Pero kasi ngayon, nakasama pa po si Senator Bato dun sa listahan ng mga members dun sa BICAM. Alam naman po natin na sa mga panahong ganito, very crucial yung BICAM dahil hinihintay natin yung passage ng ating budget. So, ano po yung magiging scenario since kasama pa yung pangalan niya dun sa BICAM? Makaka-apekto ba yun? Hindi makaka-apekto yan. Parang kasama lang siya doon kasi yung minority, hindi mo naman pwede tanggalin sa kanila yung reason to hope na one day he would appear, di ba? So, malay mo, baka umappear siya dyan. So, hindi natin, part lang ito ng mga continuous absences niya na eventually, pag nag-pile up, isasama-sama natin dun sa ethics case na ina-file natin for his expulsion. Kasi, may matinding role ka sa BICAM, importante yan, pero hindi ka sumisipot. O yung regular session days, hindi ka sumisipot. Yung supposed to be, siya yung mag-sponsor nung budget ng Department of Defense, absent siya. Kumbaga, ito yung mga critical na trabaho niya na hindi niya nagagampanan. Kayo po ang may balak na mag-file ng ethics case? Why not? Kung walang magpa-file, ipa-file lang ko siya. Di ba? Kasi, ako sana, inaabangan ko siya to, sabi niya, make my day daw. Inaabangan ko siya kaso wala naman. Muling binanggit ni dating Senador Sonny Trillanes na kakasuhan niya ng ethics complaint si Bato de la Rosa kapag sa pagpasok ng 2026 ay pa rin ito, hindi pa rin babalik sa Senado. Pinaliwanag ni Trillanes na ngayon kasi protektado si Bato de la Rosa from arrest. Kahit papano may protection sa kanya sa arrest. Parliamentary immunity from arrest. Bagamat ang nakalagay niyan sa konstitusyon, ang nakalagay naman talaga niyan, parliamentary immunity from arrest, pero kapag ang kaso mo ay mababa lang, mga below 6 years. Yung mga pero kapag mga mabibigat ng krimen ang warrant of arrest sa iyo, kahit senador ka, hindi ka na immune from arrest. Pero para nga hindi magka-problema at hindi maging issue, ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, yung kasing session ng Senado magtatapos sa June. Sa June, magtatapos yan sa June. Magre-resume yan sa July na.
yung SONA na naman sa 2026. So sabi ni dating Senador Sani Trillanes, kapag nag-post na yung session, tapos hindi pa rin siya bumalik, tapos na yung session ibig sabihin mga June, tapos sa July hindi siya bumalik, hindi pa rin siya magpakita, magpa-file na siya ng ethics complaint, sabi ni Trillanes. Ang pagkakaiba kasi noon, kapag natapos na yung session, wala na siyang protection. At saka, ano na yan, ibig sabihin, nakaisang session na ang Congress, hindi ka pa rin sumisipot. Sa Congress kasi, ang tinuturing na session, yung isang buong session from mula July, yung SONA, after ng SONA, katapos hanggang June. Pagkatapos ng June o kaya May, mga ganyan, nagbi-break ang Senado. Yan yung ibig sabihin ng tatapos ang session. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, hintayin natin, pusin natin yung isang session ng Senado, yung isang buong session. Kaya ano ito, kapag natapos yung isang session at wala pa rin si Bato, hindi pa rin nagpapakita, sabi niya, pa-filean niya na yan. Yan ang malinaw na sabi ni Trillanes, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, abangan daw. Itong sinabi. Pagka natapos itong regular session na ito sa June, sa July po at hindi pa rin siya mag-a-appear sa Senado, papile po ako ng ethics case para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok. So, ang pagkakaiba ng pag-file mo ng ethics complaint sa July, tapos na yung isang session, hindi pa rin uma-attend, malakas ang basihan na ma-expel siya. Kasi isang buong session na ng Senado ang hindi mo inattend. Hindi ka umattend sa session ng Senado. Ngayon, anong ibig sabihin kasi niyan? Hanggang kailan ba naman kasi magtatago si Bato? Paano kung hanggang June na nga, hindi pa lumalabas yung arrest warrant ng ICC? O di magtatago pa pala siya. Kasi ang ginagawa ni Bato, nagtatago kahit wala pa naman yung arrest warrant ng ICC. Mayroon ng balita na may warrant of arrest, pero hindi pa naman official at hindi pa pinapadala sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi pa pinapadala sa Interpol, wala pang red notice, pero nagtago na agad si Bato. So ngayon, ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes, kapag sa June natapos yung session, hindi pa rin siya a-attend. Pagbalik sa July, wala pa rin, ipapa-expel na. O expulsion na ang mangyari kay Bato. At may basis na niya ng expulsion kasi ang tagal mo nang hindi uma-attend. Kaya abangan natin ito mga kabunyog, mga kabayan. Kasi hanggang kailan ba talaga siya hindi sisipot sa Senado? Paano kung January, February, March, April, May, wala pa rin yung warrant of arrest ng ICC, hindi pa pala siya magpapakita. Pag ginawa niya yan, mayroon ng basis niya na i-expel siya sa Senado. Yan yung malinaw dyan. Kaya, tama yung sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes. At sabi niya, paninindigan niya yan. Kapag sa June, natapos yung session ng Senado, hindi pa rin umattend si Bato. Pagbalik ng July, resume ng session, hindi pa rin, i-expel na siya dapat sa Senado. Yan yung Baga natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, di ba? Parang kahapon yata, merong hinula or may Tweety Bird kasi itong si Kuya Ramon, ba? Na di umano ay aarestuhin na si Senator Bato. Tingnan nga natin yung kanyang nilalaman ng kanyang Facebook, kanyang pinost. So ito, share ko lang mga clear. So kung 23 hours to, supposed to be kahapon. Diba? Supposed to be kahapon to. Ang sabi ni Kuya Montulfo, aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. So it means kahapon. Sabado, di ba? Ayon sa aking Tweety Bird. Ang dami na may Tweety Bird ngayon, no? Ang dami na may Tweety Bird. Tukoy na ng mga otoridad kung saan lungga siya nagtatago. Well, anyway, noon pa naman, sabi naman ni Sec. John Vic na mamonitor naman nila kung saan pumupunta o yung galawan ni
Senator Bato. At the same time, di ba, kailan lang nakita si Senator Bato at ang kanyang attorney dito sa SM Lanang, Davao. Nagpakita naman sila. Nagpa-picture pa nga, di ba? Hindi nga lang selfie. Pero pinost naman ni attorney Torion. So, ano yun? Planted. Di ba? Planted yun. Diba? Scripted. Yan. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court ang pinanghahawakan ng mga otoridad. Matatanda na si Bato ay may kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa walang awa at puknat na pagpatay sa mga addicts at pushers. Yan. Noong siya'y hepe ng PNP. Lumalabas na ngayon ang balita na ang pinagpapatay ay tauhan ng mga syndicates. Lumalabas na ngayon ang balita na ang pinagpapatay ay tauhan ng mga drug syndicates na karibal ng sindikato na pinaprotektahan ni Digong. Okay, wait. Ay tauhan ng mga drug syndicates na karibal. Okay. So it means may sindikato na pinoprotektahan si dating Pangulong Duterte at itong mga sindikating to ay may karibal. So ang tinatanggal di umano ni dating Pangulong Duterte yun lang mga kalaban nung pinoprotektahan niyang sindikato. Well, ugong-ugong na yan dati, di ba? Pagkakampi, hayahay. At tulad ni, sino ba nagbintang ng drug lord? Si Sammy Uy. Si Senator Trillanes. Sana nga ba yung Sammy Uy na yun? Si Michael Young. Diba? Tingnan ko ito. Nakaklira. Kung anong relasyon. Wait lang. Kasi itong Willie Ong na, hindi yung doktor yung drug lord sabi dito, well, anyway, AI to mga kaklira. Binabasa ko lang. Pakita ko lang Kasi namayagpag ngayon lang nahuli ito ngayon lang ito yung Willie Ong Willie Ong is an alleged Chinese drug lord and businessman whose companies have been linked by Philippine congressional and law enforcement investigations to individuals associated with former AI ito mga kaya. Hanapin nga natin kung may history ito. Kasi, kung hindi associated to, bakit parang namayagpag pa? Bakit ngayon lang sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. umalingasaw itong si Willie Ong na di umanong lol? Basta yun lang pinakita mga klira. And kasi the House panel also ordered the arrest of a certain Willie Ong who owns the Empire. Okay. Ito si Willie Ong, tanda ko yun kasi may Empire 1999. Itong Empire 1999 mga klip, nalilink din daw. Tandaan nyo yan, kay Michael Yang. So mukhang associated si Willie Ong kay Michael Yang. Di ba? Associated si Michael Yang kay dating Pangulong Duterte. So namalabas, itong mga taong to, namayagpag. Diba? Namayagpag. Hindi man lang nagalusan. Diba? Wala. At si Michael Yang, pinagtatanggol pa ni dating Pangulong Duterte. Imagine mo, tungkol dun sa, what they call this, formally. Nagtanggol pa. Tignan lang natin yung mga sindikato sa sabing kakampi ni dating Pangulong Duterte. Yan kasi, pinaprotektahan sa yung mga karibal, yun ang di umano, sabi ni Kuya Mon. Halimbawa, niligtas, ito pala, nandito pala. Nanguna na ako mag-research, nandito pala yung sinabi niya, okay? Inunahan ko. Halimbawa, niligtas ng PNP noon, sina Michael Yang at Arnie Teves, na mga notorious na drug pala, dahil sila konektado kay Natico. Ako nga, Willie Ong lang yung nabanggit ko Meron pa palang Arnie Teves dito, hindi ko nabasa agad. So, yan, okay? So, selective para ipapakita ng sa taong bayan na sila ay
talaga totoo ang warrant. Pero, ang namamatay, maliliit, yung nagreklamo dyan sa ICC, pinalaban, tapos para makita sa tao na totoo yung warrant. Pero, ilang beses na sinabi ni Senator Trillanes, it's a hoax. It's fake. Diba? Yung kalaban lang nila ang tina-target. Para mamayag pag di umano, yung talagang mga involved, yung mga sindikato na malapit kay dating Pangulong Duterte. Hindi ba parang, parang ang nangyayari, totoo naman, si Michael Yang naman nakaligtas di ba? Hindi ba para kawawang-kawawa naman yung Pilipinas sa isang pretentious na leader? Di ba? Kumakalaban sa terorista, kumakalaban sa NPA, nagre-red tagging. Hanggang doon lang. Diba? Parang feeling ko, hindi ba tayo nadihado doon? Na napaniwala ang karamihan na may totoong war on drugs, pero lumalabas. Ngayon, ay protektado, pinoprotektahan para mamayagpag yung mga kaalyadong sindikato. Pero una, sige, isipin na lang natin ito mga kira. Isipin na lang natin ito. Bakit kaya yung di umanong droga sa magnetic lifter hindi nahanap? Di ba kinoconnect ito kay Congressman Pulong at saka kay Atty. Man Scarpio? Ba't kaya? Bakit hanggang ngayon misteryoso, it's a mystery. Bakit kaya si La Peña noon ng customs nagbigay ng conclusion na walang droga dun sa magnetic lifter? Pero hindi kasi to inuoha ng PIDEA. Sabi na hindi, inupuan to ng aso, meron yan, pero wala na yun laman. Pero siguro may mga remnants kaya naamoy ng aso. Bakit hindi kumibo si dating Pangulong Duterte dun? Tahimik. Di ba dapat pinahunting niya na kung sino man ang nagnakaw noon o tumanggal noon sa magnetic lifter? Wala. Diba? Kaya yun. But anyway, totoo nga ba? Ang dami kasing binunyag dito si Secretary John Vic. Part 2 pa tayo dito Okay? So anyway, dito muna tayo. So ayan So ang tanong ko, hinahanap ko kung talaga ba na-aresto na. Na-aresto na ba? Parang hindi, di ba? Na-aresto na ba si Hindi pa po na-arrest at Tony. Nagwawala na naman ang kapo. Talaga? Nagwawala ba? Kasi naman, sino ba muna yung Tweety Bird? Sino ba yung Tweety Bird? Maylin, ni Kuya Mon. Parang medyo napasok. Nako, Kuya Mon. Napasok ka. And anyway, sige, pakinggan natin yung iba mga maganda itong maraming binunyag dito si Secretary John Vic. Let's see. Okay? Tignan natin. Baka naman, merong pinanghuhugutan si Kuya Mon. Tignan natin at umuwi natin, basahin natin ang masita galing kay Secretary John Vic. Okay? Ano ba ang katotohanan? Sa mga bali-balitang, meron na raw na lumabas na ICC warrant. Ang ICC naman to, hindi ICI. Oo, ng isang senador. Anong take mo dyan, Sec? Kinukumpirma ko Yan. na sa kaduluduluhan ng aking pagkaalam Yan. ay wala pang warrant of arrest na pinapadala sa ating sa official sa Philippine government. Okay. Basahin niyo yung word niya. Wala pang pinapadala. Diba? Officially. So, it means, nagkakaroon ba? Meron na kaya? Kasi ilang beses na pinatotohanan
ni Ombudsman Boying na meron siyang kopya sa kanyang cellphone. Diba? Pero mukhang hindi galing kay Secretary John Vic. Diba? Okay, tuloy. Yan. Kaya yung mga natatakot sa mga ghost warrant. Ghost warrant. Kung may ghost students tayo, ha? May ghost employees tayo, may ghost food meals tayo, ghost school materials tayo, lahat naman yan mukhang maliban sa, tingnan niyo yung mga ghost, parang lagi nakalinya sa mga Duterte at sa mga kaaliado niya. Ngayon may ghost warrant. Ghost warrant, ha? Oo, sige, tuloy. Tuloy natin. Balikan natin si Mga natatakot sa mga ghost warrant. Ghost warrant. Ghost warrant. Diba? Ghost warrant eh. Wala pa naman talaga pero natatakot na eh. Diba? Sa ghost warrant. Wala pa naman talaga. So calling on Ombudsman Boying Remulla, narinig ko ba yung sinabi? Ayan na. Parang di ba? Nagsalpuka ng idea ni Ombudsman Boying at saka ni Secretary John Vic. Magkapatid to, magkapatid to. Pero, ang sabi kasi naman, in fairness naman kay Ombudsman, in fairness, sinabi niyang may kopya. Sinabi niyang may warrant. Pero hindi naman niya sinabi na pinadala na officially. Magkaiba yun, mga ka-clear. So, lumalabas dito. Okay? Lumalabas dito. It can be, na meron. Na meron na. It can be, pero hindi pa napapadala. Ba? Officially. Kasi, kung papansinin niyo yung words ng ICC mismo, hindi nila kino-confirm. Hindi nila kino-confirm. Kasi wala pa daw sa kanila. Doon sa parang, sa pinopost nila. Nag-isip tuloy ako, mga kli. Hindi ko kasi batid. Kasi March 10 yun. Yung kay dating Pangulong Duterte, ba, pinost nila. Hindi ko na-research. Hindi ko na-research. Kakapasok ko pa lang kasi at the time. Sa palasyo nun. Pero that's March 10. So, tanong ko, kasi di ba sabi ng ICC, kung may warrant of arrest, mapapost yan. Pero, kung pag-iisipin natin, ano sabi ni Atty. Conti? Siyempre si Atty. Conti, sabi niya, kapag alam nilang imposible na maaresto, pinopost. Pero pag kaya na ma-arrest, hindi nila ito ifa-flaunt. So, tanong ko mga kaklib, kayo magagaling naman mga kaklib dito Diba? Kaya siguro, since marami magagaling na mga ka-clear, kayo ay gustong gusto kayo makuha ng ibang mga vloggers. Diba? Kayo yung parang binibigyan ng mga intriga. Diba? At gusto kayo siguro makuha na kanyang viewers at supporters. Diba mga ka-clear? So, kung mamacheck nyo wag daw kalimutan mag-like, sabi ni Kuya Kong channel. Thank you, palike naman. Di ba mga ka-clear? Hindi, tanong ko ganito. Nung panahon ba ni dating Pangulong Duterte na post, di ba naging naging issue pa to nung nag-vlog ako. Nag-vlog kasi ako Saturday no. Tapos may biglang tumawag. Yung mga bago dito malamang hindi nila to alam Yung matagal ng ka-clear. Biglang may tumawag sa akin, di ba? Di ba? Para bang, kasi ang pinag-usapan natin doon, remember, yung tungkol sa sinulat ng Rappler na malamang na meron na daw warrant of arrest. So, nung dinidiscuss ko yun, syempre officially wala pa akong alam. Wala pa akong alam noon. Sabado, tapos di ba para tayo lang sa atin, binabasa lang natin sa Rappler. So bigla may tumawag. Sabi ko, init ng issue, init. Remember that?
So, ang daming sabi na, fake news. Si Claire, fake news. Tapos the following week, na-aresto. Diba? Na-aresto. So, yung mga nagsabing fake news, pahiya sila to the max. Ang galing kasi nilang mag-theory. So, ngayon, mga kakli, hindi, tanong ko lang yun ngayon. Kasi, kung na-post ito, hindi na magiging issue yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Diba? At hindi na sasalita yung mga kamag-anak o yung mga kaalyado na walang warrant. Diba? So, parang wala. Parang walang na-post. So, parang kakaiba yun. Diba? Parang tumutugma tuloy ngayon yung sinabi ni Atty. Conti. Na kapag pwedeng arestuhin, hindi yan isinasa publiko. Diba? Kasi parang wala nung dating Pangulo Duterte. Otherwise, na-news na yun. Na-news na yun at na-confirmed from ICC mismo na may warrant. Diba? Oh. Ito sabi ni Jasper Belustria, Santa Ana. Duterte Ghost Squad, Ghost FP Speedboat. Ay, oo nga. Yung speedboat, Ghost din. Ghost VP Confi Funds, Inday, Ghost Kong, ICC Refusal, Pulong, Ghost, may boxer, oo nga, may boxer kay Baste. Ghost Senator absent, oo nga, Ghost na si Senator, absent na kasi. Ghost Senator Donation Marcoleta. Ano yan, kay ano? Ganitong donation na to. Yeah, oo. Tama, ghost nga. Kasi hindi niya pinaalam, no? Sa kanyang sa report niya sa mga contributors niya, di ba? Sa election. Ghost Attorney Asylum Roque. Nako, dami ngang ghost, sabi ni Jasper. Well, anyway, tuloy tayo dito. Tuloy. Si Secretary John Vic Remulla, wala pang Ano sabi? opisyal na warrant. No? Pero posibleng meron. Pero hindi pa lang dumarating. Kaya ginamit kong salitang opisyal. Ayan, di ba? Kasi official, kung naparating na dito. Di ba? So, pag naparating na dito yan, siyempre, kikilos na. At, gagawin bang ang pag-a-announce ba na may warrant of arrest? Ang tanong natin is, gagawin bang official ng ICC? Yun yung tanong. Kasi bilang membro ng kabinete, hindi na ako pwedeng magkalat ng chismis. Correct! Ito kasing 4 alas, puro chismis eh. Mga marites. Dapat 4 marites to eh. Correct. No? Kaya, ayon dito sa mga marites, meron ng international warrant. Hindi lang nga opisyal. Yung nag-guess ang Diba? Hindi naman magko-conflict Hindi naman magko-conflict si Ombudsman Boying. Kasi kung meron na siyang alam, pero kaya lang, may inisyu na, pero ang dating is pinarating na ba? Pinarating na ba sa Pilipinas para i-implement? Di ba? Nako-coordinate ba to sa Interpol? Di ba? Baka hindi pa naman nakikipag-coordinate ang ICC sa Interpol. Baka tinatimingan. Di ba? It can be. So, kung may warrant man, pwede nakarating kay Ombudsman Boying. Pero kung paano ito i-implement, officially, wala pa sa Pilipinas. Hindi naman sila conflict, diba? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.